Bumaba si Aling Ratna mula sa punong-punong jeepney sa isang sulok ng Forbes Park, ang pinaka-prestihiyosong subdivision sa Makati. Sa edad na 80, naglakad siya sa magalilim na kalsada hanggang sa makarating sa malaking gate ng mansyon ng pamilya Sai. Ang bahay ay parang isang modernong 3-story na palasyo na may hardin na parang city park, Olympic-size na swimming pool, at garahe para sa 10 mamahaling sasakyan. Kakalabas lang ni Aling Ratna sa trabaho doon sa loop ng isang linggo bilang katulong na pumalit kay Manang Linda na nagretiro na matapos ang 20 taong paglilingkod. Aling Ratna, dumating ka na ba? Bati ni Manang Wulan. Ang tagapamahalang bahay na 19 taon nang nagtatrabaho doon, isang 50 anyos na babae na may matatag na kilos at mahigpit na mga patakaran. Ngayon, linisin mo ang itaas na palapag pero mag-ingat ka sa kwarto ng bata. Si Fael ay 12 taong gulang na at mahirap disiplinahin. Hindi niya gusto na may humahawak sa kanyang mga gamit. Umakyat si Aling Ratna sa marmol na hagdanan, pinagmamasdan ang mamamahaling pinta sa dingding at ang kumikinang na kristal na chandelier. Ang lahat ng nasa bahay na iyon ay nagpapahiwatig ng karangyaan. Gayunpaman, mayroong isang bagay na tila malami at patay. Tila ito ay isang museo, hindi isang bahay. Nang makarating siya sa koridor ng ikalawang palapag, narinig niya ang pag-away mula sa kwarto sa dulo ng pasilyo. Fael, malelate ka na ba sa eskwela? Malakas na boses ng isang matandang lalaki ang malinaw na narinig, ayoko. Ang sagot ay nagmula sa boses ng isang batang lalaki na punong galit. Hindi ito tungkol sa gusto o ayaw. Kailangan mong pumunta. Para saan? Para makakuha ulit ng mababang grado? Tumigil si Aling Ratna sa harap ng bahagyang bukas na pinto at nakita ang isang matangkad, may ubaning lalaki na nakasuot na mamahaling barong na sinubukang hikayatin ang isang batang lalaki na may kulot na may itim na buhok na maghanda para sa eskwela. Fael. Hindi bumubuti ang mga marka mo dahil hindi ka nagpupursiga. Nagpursiga ako, pero wala akong maintindihan. Lahat ng tao sa pamilya natin ay matalino. Ang problema, hindi ka nakatutok. Yumuko ang bata na sumuko. Sige po, itay. Pupunta na po ako. Sa eskwela, ang lalaki ay dali-daling lumabas ng kwarto. Muntik nang mabangga si Aling Ratna sa koridor. Paumanhin, ikaw ba ang bagong katulong, Aling Ratna? Welcome sa pamilya Sai. Sumulyap siya sa kanyang relo. May meeting pa ako sa loob ng 20 minuto. Kung may problema, kausapin mo si Manang Wulan. Si Mang Anton C. ay ang may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanyang real estate sa bansa. Isang lalaki na nagtatag ng isang imperyo ng negosyo mula sa wala. Ngunit nagtatrabaho ng 16 oras sa isang araw at bihirang nasa bahay. Nawala niya ang kanyang asawa 5 taon na ang nakakaraan sa isang aksidente sa trapiko at mula noon ay nalunod siya sa trabaho upang maiwasan ang sakit na hindi matitiis. Matapos umalis si Mang Anton, narinig ni Aling Ratna ang pagiyak mula sa loob ng kwarto. Dahan-dahan siyang kumatok sa pinto. Pwede bang pumasok? Sino yan? Ako po si Aling Ratna. Ang bagong katulong. Pasok. Binuksan ni Aling Ratna ang pinto at nakita si Fael na nakaupo sa kama. Nakasuot pa rin ng payama. Namumula ang mamata sa pag-iyak. Napakalaki ang kanyang kwarto, puno ng video games, computer at mamahaling libro. Ngunit, ang bata ay tila nawawala sa gitna ng lahat ng karangyaan na iyon. Hi Fael, ako si Aling Ratna. Hindi ka pupunta sa eskwela ngayon? Umiling si Fael. Ayoko sa eskwela na yan. Bakit? Kasi doon, mas matatalino lahat ng tao kaysa sa akin. Sino ang nagsabi na hindi ka matalino? Lahat ng tao. Ang tatay ko, ang mga guro ko, ang mga kaibigan ko. Masusing pinakmasdan ni Aling Ratna ang bata. Ang kanyang mga mata ay matalino, ngunit puno ng kalungkutan. Ang kanyang mga kamay ay laging gumagalaw kapag siya ay nagsasalita. Tila kailangan niyang igalaw ang kanyang mga kamay upang mag-isip. Fael, pwede ba akong makwento sa iyong isang sikreto? Tiningnan siyang bata na may pagtataka. Anong sikreto? Nung kaidat mo ako, lahat ng tao ay akala rin ako ay bobo. Seryoso.
Sa eskwela, lagi akong nakakakuha ng pinakamababang marka sa klase. Tapos anong ginawa mo? Nalaman ko na hindi ako bobo, sadyang iba lang ang paraan ko ng pagkatuto. Kumunot ang no ni Fael. Ibig sabihin, may mga taong natututo sa pamamagitan ng pagbabasa, mayroon sa pamamagitan ng pakikinig, mayroon sa pamamagitan ng direktang paggawa. Bawat isa ay may sariling paraan. Tapos, ano ang paraan mo? Ngumiti si Aling Ratna. Natututo ako sa pamamagitan ng pagkukuwento. Ginagawa ko ang lahat ng bagay na isang kuwento para maalala ko. Paano po? Halimbawa, sa matematika, sa halip na magsaulo ng formula, gumagawa ako ng maliliit na kuwento na may mga numero na iyon. Ang mga mata ni Fael ay kumislap sa interes. Maari mo ba akong turuan? O pero ngayon kailangan mo munang pumunta sa eskwela. Ayoko. Paano kung gumawa tayo ng kasunduan? Anong kasunduan? Pumunta ka sa eskwela ngayon. Pansinin mo ang maaralin na nahihirapan ka. At pag-uwi mo, tutulungan kitang matuto sa paraan ko. Nag-isip sandali si Fael. Pangako, pangako. Tumayo, ang bata at nagsimulang maghanda. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, mayroong isang taong totoong naalo sa kanya ng tulong. Habang naliliho si Fael, pinakmasdan ni Aling Ratna ang kanyang kwarto. Sa bookshelf, dandang libro na malinaw na hindi kailanman binuksan. Sa mesa, tambak ngang takdang aralin na puno nga burado at pulang marka. Sa basurahan, mga test paper na may mga marka na 3, 4 at 5. Ngunit ang pinaka-nakakuha ng kanyang pansin ay isang nakatagong notebook sa ilalim ng kama. Kinuha ni Aling Ratna at binaliktad. Puno ito nga kahanga-hangang larawan, futuristic na sasakyan, detalyadong robot, kamangha-manghang tanawin. Ang batang ito ay may kahanga-hangang pagkamalikhain. Gusto mo ang mga drawing ko? Lumitaw si Fael sa likuran niya, nakasuot ng ang kumpletong uniforme para sa eskwela. Napakaganda, napakatalino mo. Sabi ni Itay, paguhit lang ang ginagawa ko, mali ang tatay mo. Ang signing ay nagpapaunlad ng talino. Seryoso? Seryoso. Ang mahusay sa paguhit ay karaniwan ding mahusay sa geometry, science, at history. Pero mahina ako sa lahat ng iyan, kasi wala pa ang nagtuturo sa iyo sa tamang paraan. Kinuha ni Fael ang kanyang bag. Sa unang pagkakataon na may kasabikan na umuwi mula sa eskwela. Aling Ratna, hanggang anong baitang ka naaral? Ang tanong ay bahagyang ikinagulat ni Aling Ratna. Huminto ako sa grade 10 ng high school. Bakit? Nagalinlangan sandali si Aling Ratna. Paano ipapaliwanag sa isang 12 anyos na nabuntis siya sa edad na 16, pinaalis sa bahay at napilitang huminto sa pag-aaral upang magtrabaho? Minsan, pinipilit ka nga buhay na gumawa nga mahihirap na desisyon, pero bumalik ka na sa pag-aral. Bumabalik ngayon. Nag-aral ako sa gabi para sa alternative learning system at gusto kong magkolehiyo. Ang pangarap ko ay mag-major sa edukasyon. Gusto kong maging guro. Guro ka na, para sa akin. Naantig si Aling Ratna sa mga salita ng bata. Salamat, Fael. Ngayon, pumunta ka na sa eskwela bago ka malate. Sige, hanggang mamaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, lumabas si Fael ng bahay na nakangiti. Buong araw, habang naglilinis ng bahay, patuloy na inisip ni Aling Ratna ang bata. Nakilala niya kay Fael ang parehong pagkabigo na naramdaman niya noong bata pa siya. Ang pakiramdam na itinuturing na bobo, samantalang sa totoo lang ay nangangailangan lamang ng ibang paraan. Alas 2 nga hapon, umuwi si Fael mula sa eskwela na dala ang mabigat na bag at sirang ekspresyon. Kumusta? Tanong ni Aling Ratna. Napakasama. Nakakuha akong 0 sa math test. 0. Walang naintindihan. Linear equation na may isang variable. Pakita nga, kinuha ni Aling Ratna ang test paper at sinuri ito. Ang tanong ay simple, ngunit iniharap sa isang napaka-abstract na paraan. Fael, alam mo ba kung ano ang timbangan? Una man, kung gayon, naiintindihan mo na ang ibig sabihin ng equation. Dinala ni Aling Ratna si Fael sa kusina at kinuha ang lumang kitchen scale.
Isipin mo na ang timbangan na ito ay isang equation. Sa isang panig ay x plus 3, sa kabilang panig ay 7. Nilagyan niya ang timbang ang magkabilang panig ng timbangan. Para maging balanse ang timbangan, anong halaga ang dapat na x? Nag-isip si Fael habang pinagmamasdan ang timbangan. 4. Kasi 4 plus 3 = 7. Wow, iyon lang iyon? Iyon lang iyon. Ang equation A ang paghahanap ng nawawalang timbang para maging balanse ang timbangan. Sa loob ng isang oras, itinuro ni Aling Ratna ang equation gamit ang timbangan, prutas, at mga laruan. Mabilis na naintindihan ni Fael ang lahat. Bakit hindi ganyan magpaliwana ang guro ko? Kasi hindi niya alam na kailangan mong makita at mahawakan upang matuto. At alam mo, hula ko nga ganun ka. Marami kang ginagalaw na kamay kapag nagsasalita, gumuguhit para ipaliwanag ang isang bagay, at mas mahusay kang natututo kapag nakakakita ng totoong halimbawa. Totoo iyan, paano mo nalaman? Kasi ganon din ako. Nang gabing iyon habang nahahapunan, ikinuwento ni Fael sa kanyang ama ang kanyang aralin kasama si Aling Ratna. Itay, natuto ako en equation ngayon. Nagulat si Mang Anton. Paano ka natuto? Tinuruan ako ni Aling Ratna gamit ang timbangan. Mas madali. Tinuruan ka ng katulong ng matematika. Opo, napakatalino niya. Kumunot ang no ni Mang Anton. Fael, hindi mo dapat abalahin ang maempleyado para sa iyong takdang aralin. Pero siya po ang naalo na tumulong. Kahit ganun, hindi iyon ang trabaho niya. Para doon, may tutor ka. Pinagulo lang ako ang tutor ko. Kung gayon, palitan natin ang tutor. Ayoko palitan. Gusto ko si Aling Ratna ang patuloy na tumulong sa akin. Bumuntong hininga si Mang Anton. Anak, may sariling trabaho si Aling Ratna. Hindi niya maaring patuloy na gastusin ang kanyang oras para sa iyong takdang aralin. Tama na, hindi na kailangan pang pag-usapan. Nalungkot si Fael ngunit hindi sumuko. Kinabukasan ng umaga, hinanap niya si Aling Ratna bago pumasok sa eskwela. Aling Ratna, sabi ni Itay hindi ka na raw dapat tumulong sa akin. Alam ko, sinabi na sa akin ni Manang Wulan. Pero gusto ko pa ring magpatuloy sa pag-aral sa iyo. Lumingon si Aling Ratna sa paligid, sinisiguradong walang nakakarinig. Paano kung ganito? Pag-uwi mo galing eskwela, hanapin mo ako sa likuran. Kung walang tao sa paligid, makaral tayo sandali. Puwede? Puwil. Sikreto nating dalawa. Mula noon, nakaroon sina Fael at Aling Ratna ng isang lihim na gawain. Bawat hapon, nakikita sila sa likuran, sa bodega, o sa likod ng hardin upang mag-aral. Natuklasan ni Aling Ratna na si Fael ay talagang napakatalino. Mayroon lamang ibang paraan ng pagkatuto. Itinuro niya ang Filipino sa pamamagitan ng makuwento ng pakikipagsapalaran. Ang science ay ginamit ang mas simpleng eksperimento na may mga sangkap sa kusina at ang heografiya sa pamamagitan ng salaysay ng paglalakbay. Aling Ratna, paano mo nalaman ang maraming bagay kahit hanggang grade 10 ka lang naaral? Kasi hindi ako tumigil sa pag-aral. Marami akong binabasa, naghahanap ng impormasyon, sumasali sa mga online course. Anong course? Edukasyon, Child Psychology, Alternative Teaching Methods. Wow, para kang secret teacher. Tumawa si Aling Ratna. Halos, bakit hindi ka nagkolehiyo? Naging seryoso si Aling Ratna. Kasi sa edad na 16, nabuntis ako at namatay ang aking anak sa edad na 2 taon. Nagulat si Fael. Condolence po. Iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam ko ay konektado ako sa iyo. Ngayon, dapat ka niyang kaedad. Iyon ba ang dahilan kung bakit mo ako tinutulungan? Tinutulungan kita dahil karapat-dapat ka. Bawat bata ay may karapatan na magkaroon ng isang taong naniniwala sa kanya. Niyakap ni Fael si Aling Ratna. Salamat po sa pagtitiwala sa akin. Lagi akong maniniwala. Sa loob ng 2 linggo, nagpatuloy ang lihim na pag-aral. Natuklasan ni Aling Ratna na si Fael ay hindi lamang may kahirapan sa pag-aral. Mayroon din siyang matanda ng pagiging gifted sa ilang larangan, lalo na sa signing at spatial reasoning. Fael, nag-IQ-test ka na ba? 85 ang resulta. Mababa sa average. Hindi posible.
napakatalino mo, hindi rin, mali lang ang test. Ibig sabihin, ang tradisyonal na EQ test ay hindi sinusukat ang lahat ng uri ng talino. Mayroon kang visual spatial, kinesthetic, at creative intelligence. Mayroon ba niyan? Oo naman, kinilala ni Howard Gardner ang 8 uri ng talino. 2 lamang sa ito ang pinapahalagahan ng eskwela. Ipinaliwanag ni Aling Ratna kay Fael ang tungkol sa multiple intelligences. Namangha siya nang malaman na ang kanyang paraan ng pag-isip ay hindi isang kapansanan, kundi isang pagkakaiba. Ibig sabihin, mari akong making matalino sa sarili kong paraan, hindi lang mari, napakatalino mo talaga. Dahan-dahang bumuti ang marka ni Fael. Sa ikalawang math test, nakakuha siya 6. Sa ikatlong test, 8. Itay, tingnan niyo ang marka ko. Ipinakita niya ng may pagmamalaki habang nakahapunan. 8. Paano ka nakakuha? Nag-aral ako ng mabuti mag-isa. Nagalinlangan si Fael na banggitin ang kanyang pamamaraan. Anong pamamaraan? Ginawa kong kwento at drawing ang lahat. Nagtataka si Mang Anton. Sino ang nagturo sa iyo niyan? Nag-aral ako mag-isa. Mahaling. Anak, ipagpatuloy mo. Ngunit ang tagumpay ni Fael ay nakakuha ng pansin sa eskwela. Nagtaka ang kanyang guro sa matematika, si Geng Reyes, sa biglaang pagtaas ng kanyang mamarka. Fael, maaari mo bang ipaliwanag kung paano mo sinagot ang ekwasyon na ito? Una mo, Gna Reyes, ito ay parang timbangan. Sa isang pani ay x plus 5, sa kabilang pani ay 12. Para maging balanse, ang x ay dapat na 7. Kumunot ang no ni Geng Reyes. Hindi iyon ang pamamaraan na itinuro niya. Saan mo natutunan ang ganitong paraan ng pagsagot? Nalaman ko po mag-isa? Nalaman mo mag-isa? Opo. Iniisip ko po ang mga numero na parang totong bagay. Naging hinala si Geng Reyes. Imposibleng makagawa ang isang bata ngang sarili niyang pamamaraan ngang pagtuturo. Fael, may tumutulong ba sa iyo sa bahay? Wala po ma'am, nag-aral po ako mag-isa. Sigurado ka? Sigurado po. Ngunit hindi naniwala si Geng Reyes. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Mang Anton. Mang Anton, kailangan kong kausapin kayo tungkol kay Fael. May nangyayari. Sa totoo lang, napakahusay niya. Ang kanyang mga marka ay bumuti ng husto. Salamat sa Diyos. Ngunit nagtataka ako. Gumagamit siya na pamamaraan na pag-aral na hindi mula sa amin. May tumutulong sa kanya sa bahay. Nag-isip sandali si Mang Anton. May tutor siya. Nakausap ko na ang kanyang tutor. Sabi niya, 5 beses nang hindi pumasok si Fael sa huling maklase. Hindi pumasok. Sabi niya, may sakit. Nalito si Mang Anton. Hindi may sakit si Fael. Iimbestigahan ko at tatawag ulit. Nang gabing iyon, hinarap ni Mang Anton si Fael. Anak, bakit ka nagsinungaling sa tutor mo na mula si Fael? Kasi ayoko sa klase niya. Kung gayon, paano ka naaral nitong nakaraang buwan? Mag-isa. Fael, huwag kang magsinungaling sa akin. Hindi maring bigla na lang bumuti ang mga marka. Yumuko ang bata. Nangako po ako na hindi ko sasabihin. Nangako kanino? Nanahimik si Fael. Anak, may tumutulong sa iyo, hindi ba? Itay, pakiusap, huwag kayong magagalit. Hindi ako magagalit. Gusto ko lang malaman ang totoo. Humingangang malalim si Fael. Si Aling Ratna po ang tumutulong sa akin. Ang katulong? Opo. Mas matalino siya sa lahat ng guro ko. Nagulat si Mang Anton. Kailan pa? 1 buwan na po. At saan kayo nag-aral? Nagtatago sa likuran, sa hardin, sa bodega. Fael, ipinagbawal ko na sa iyo na abalahin si Aling Ratna. Pero siya po ang nagpilit na tumulong sa akin, sabi niya. Ipinapaalala ko raw sa kanya ang kanyang anak. Ang anak niya na namatay nung bata pa dahil sa cancer. Naantik si Mang Anton. Hindi niya alam na nawalan pala ng anak si Aling Ratna. Fael, kahit ganon, hindi ito tama. Bakit hindi? Hindi alam ni Mang Anton kung paano ipapaliwanag ng hindi namumuhang diskriminasyon. Paano sasabihin na ang isang katulong na walang formal na edukasyon ay hindi dapat magturo sa kanyang anak dahil mayroon siyang ibang responsibilidad?
Pero gusto niya akong gituruan at mas magaling siyang gimagituro kaysa kahit sino. Paano mo nalaman na magaling siyang gimagituro? Kasi sa unang pagkakataon sa buhay ko, naiintindihan ko talaga ang aralin. Nakaramdam nga pagkakasala si Mang Anton. Hindi niya kailanman nakaroon ngang pasensya na tulungan ang kanyang anak sa takdang aralin. Fael, bukas kakausapin natin si Aling Ratna. Itay, hindi niyo po siya sisantehin, di ba? Hindi sisantehin. Gusto lang kausapin. Kinabukasan ng umaga, hinanap ni Mang Anton si Aling Ratna sa laundry room. Aling Ratna, maaari ba tayong mag-usap sandali? Opo, Mang Anton. Naglakad sila patungo sa office. Narinig ko na tinutulungan mo si Fael sa pag-aaral. Naging tensyonado si Aling Ratna. Patawad po, Mang Anton. Alam ko po na hindi ko dapat ginawa. Bakit mo ginawa? Kasi nakita ko po siyang nahirapan at dahil mahilig po akong magturo. Gusto mong magturo. Simula pa po nung bata ako, naglalaro ako ng eskwelahan. Nangangarap na maging guro. Kung gayon, bakit hindi ka naging guro? Nagalinlangan sandali si Aling Ratna. Dinala po ako ng buhay sa ibang landas. Anong landas? Huminga ng malalim si Aling Ratna. Nabuntis po ako sa edad na 16. Mang Anton, kinailangan ko pong huminto sa pag-aral para magtrabaho. Nagulat si Mang Anton. At ang sanggol ang anak ko po ay namatay sa edad na 2 taon. Diyos ko, napakahirap niyan. Napakabigat po. Pero marami rin po akong natutunan tungkol sa mga bata, tungkol sa edukasyon, tungkol sa pagmamahal. At sa tingin mo, talagang matutulungan mo si Fael? Opo, Mang Anton. Hindi po bobo si Fael. Mayroon po siyang pambihirang talento sa ilang larangan at may kahirapan sa ibang larangan. Humanga si Mang Anton sa pagsusuri ni Aling Ratna. Paano mo nalaman iyan? Sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanya at sa mga kaalaman na natutunan ko saan ka naaral. Sumasali po ako sa mga online educational course. Nagbabasa ng mga libro tungkol sa child psychology. Nagaanap ng impormasyon sa internet. Natanto ni Mang Anton na lubos niyang minamaliit si Aling Ratna. Aling Ratna, maari ba akong mag-alo sa iyo? Anong alo? Paano kung maging opisyal kang tutor ni Fael? Ibig sabihin, hindi na bilang katulong, kundi may ganap na responsibilidad sa kanyang edukasyon. Nagulat si Aling Ratna. Mang Anton, wala po akong diploma. Mayroon kang kaalaman at higit sa lahat, mayroon kang pasensya at pagmamahal. Kung gayon, magre-recruit tayong ibang tao para sa paglilinis ng bahay at ang iyong sahod ay triple. Hindi makapaniwala si Aling Ratna sa kanyang narinig. Mang Anton, tinatanggap ko pero may kondisyon po. Anong kondisyon? Gusto ko pong tapusin ang aking pag-aral. Kailangan ko pong mag-aral sa gabi. Walang problema. At gusto ko pong si Fael ay sumailalim sa isang kumpletong psychopedagogical evaluation. Para saan? Para matukoy ng eksakto ang kanyang learning profile. Mayroon pa ba? Gusto ko pong makaroon ng ganap na kalayaan na bumuo nga personalized na pamamaraan para sa kanya. Mayroon kang lahat ng iyan, nagsimulang umiyak si Aling Ratna sa sobrang tuwa. Salamat po sa pagtitiwala sa akin. Salamat sa pagliligtas sa aking anak. Ang balita ng promosyon ni Aling Ratna ay kumalat sa buong bahay. Nagalit si Manang Wulan, ang tagapamahala ng bahay. Mang Anton, sa lahat ng respeto, hindi ito tama. Bakit hindi tama, Manang Wulan? Si Aling Ratna ay katulong. Hindi maaring bigla na lang siyang maging tutor. May kakayahan siya para dun. Kakayahan, halos hindi nga siya nakatapos ng elementarya. Manang Wulan, tinutulungan na niya si Fael sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang marka ay tumaas ng husto, baka nakataon lang. Hindi nakataon, iyon ay kakayahan. Nagalit si Manang Wulan. Mang Anton, ang pamilya si ay laging may makwalipikadong empleyado. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay? Isipin nila na nagtatrabaho ako ngang pinakamahusay na tao upang tulungan ang aking anak. Mang Anton, magiging problema ito. At hindi nakamali si Manang Wulan. Sa loob ng ilang araw, kumalat ang balita sa mga elitista ng Forbes Park. Nung Huwebes, sa isang social gathering,
Wala nang ibang pinag-usapan ang mga socialite mothers. Narinig niyo ba? Naghira si Mang Anton ng katulong para turuan ang kanyang anak? Komento ni Aling Yolanda, hindi ako makapaniwala. Sagot ni Aling Herlina, Toto, si Manang Wulan mismo ang nagsabi sa akin, talagang nakakahiya. Ang anak ng mayaman ay dapat mayroong edukadong guro. Sumasang-ayon ako. Siguro nababaliw na si Mang Anton. Siguro dahil sa kalungkutan, sabi ni Aling Marlina, 5 taon ng balo. Natural na kailangan niyang atensyon, pero hindi iyon dahilan para gumawa ng kabaliwan sa kanyang anak. Sagot ni Aling Yolanda, kailangan may kausap sa kanya, sabi ni Aling Herlina. Ang sismis ay nakarating sa wakas sa mga tainga ni Lola Sally, ang ina ni Mang Anton, isang matigas at konserbatibong 70 anyos na babae na nakatira sa mas malaking mansyon sa parehong lugar. Anton, anong kwento ito tungkol sa paghire mong katulong para turuan ang apo ko? Tanong niya sa telepono. Si Aling Ratna ay isang napaka-kompetenteng tao. Kompetente? Siya ay katulong. Dati katulong, ngayon tutor. Anton, nawala ka na ba sa sarili? Hindi po, inay. Hindi pa kailanman naging kasing talino si Fael sa eskwela. Nagkataon lang iyan. Hindi ba? Hindi po. May espesyal na pamamaraan si Aling Ratna. Anong pamamaraan ang maring mayroon ng isang babae na walang pinag-aralan? Inay, nahuhusga po kayo. Nahuhusga, makatotohanan ako. Ang matao sa posisyon natin ay hindi nagahalo ngawain sa bahay sa edukasyon. Bakit hindi? Kasi hindi iyan karaniwan. Isipin mo kung ano ang isipin ng mga tao sa social gathering, sa negosyo, sa eskwela ng bata. Isipin nila na mas mahalaga sa akin ang kapakanan ng aking anak kaysa sa panlabas na anyo. Nainis si Lola Sally. Anton, kailangan mong isipin ang reputasyon ng pamilya. Kailangan kong isipin ang kaligayahan ng aking anak. Parehong dapat, hindi palagi. Inay, ang panggigipit mula sa pamilya at lipunan ay patuloy na tumataas bawat araw. Nakakatanggap si Mang Anton ng matawag mula sa naalala na kaibigan, hindi comfortable na kasosyo sa negosyo, at mga kakilala na naalok ng tulong upang makahanap ng tamang tutor. Anton, narinig namin na nahirapan kang mahanap guro para kay Fael, sabi ni Mang Darmawan, ang kanyang kasosyo sa negosyo. Hindi ako nahirapan, nakahanap ako ng napakagaling na tutor. Sinong tutor? Isang napaka-kompetenteng tao. Saan nagtapos? Nagtapos sa tunay na kakayahan. Nalito si Mang Darmawan. Ibig sabihin, tumaas ng 100% ang marka ni Fael. Iyan ang mahalaga. Pero Anton, seryosong usapin ang edukasyon. Hindi maaring bara-bara. Hindi ako bara-bara. Maari kong irekomenda ang isang napakagaling na guro. Nagtapos sa Universidad ng Pilipinas. May master's degree sa edukasyon at nag-PhD sa Netherlands. Salamat, pero hindi na kailangan. Sigurado ka, hindi biro ang edukasyon ng bata. Natanto ni Mang Anton na lahat ng tao ay nagtatanong sa kanyang desisyon. Ngunit ang maebidensya ay nasa harap ng kanyang mamata. Sa loob ng 2 buwan ng pag-aral kasama si Aling Ratna, hindi na makilala si Fael. Itay, nakakuha ako nga 7 sa Filipino. Masigla niyang ipinakita habang naghahapunan noong Bayernes. Paano? Tinuruan ako ni Aling Ratna na sumulat ng sanayse sa pamamagitan ng pagkukuwento. Anong uri ng kuwento? Sabi niya, bawat sanayse ay may 3 bahagi tulad ng isang pakikipagsapalaran. Ang pagpapakilalang bayani, ang hamon na kanyang hinarap, at kung paano niya ito nalutas. Humanga si Mang Anton, ano ang tema ng sanaysay? Ang pinakadakilang bayani ko. Tungkol po sa inyo. Sumikip ang puso ni Mang Anton. Tungkol sa akin. Opo, isinulat ko kung paano niyo itinayo ang kumpanya mula sa wala. Kung paano niyo nagsisikap para ibigay ang pinakamahusay sa akin. Kung paano kayo nanatiling matatag kahit malungkot dahil sa pagkamis kay inay. Niyakap ni Mang Anton ang kanyang anak ng may pagmamahal. Sa unang pagkakataon, natanto niya na ang bata ay talagang nagmamasid at humahanga sa kanya. At tinulungan ka ni Aling Ratna na isulat ito,
Tinuruan lang niya ako kung paano ayusin ang maideya, lahat ng salita ay mula sa akin. Hinanap ni Mang Anton si Aling Ratna sa maliit na office na inihanda para sa kanya sa likuran. Aling Ratna, maaari ba akong makaistorbo? Opo, Mang Anton. Gusto kong magpasalamat. Magpasalamat para saan? Kasi ibinalik mo sa akin ang aking anak. Ibig sabihin, hindi pa kailanman naging kasing saya si File, kasing tiwala sa sarili. Siya ay nagiging bata na dapat siya ay laging. Ngumiti si Aling Ratna. Lagi siyang espesyal. Kailangan lang isang taong makakita niyan. Ikaw ang nakakita niyan. Kasi alam ko ang pakiramdam ngang hinuhusgahan dahil sa panlabas na anyo o sa mga hirap na dinaranas. Naintindihan ni Mang Anton. Hinuhusgahan si Aling Ratna dahil siya ay katulong. Tulad ni File na hinuhusgahan dahil sa kanyang kahirapan sa pag-aaral. Aling Ratna, mas marami kang ginagawa kaysa sa pagtuturo lang ng matematika at Filipino sa kanya. Ano pa po? Tinuturuan mo siya ngang pagpapahalaga sa sarili, pagtitiwala sa sarili, at pagmamahal sa sarili. Bawat bata ay may karapatan sa ganun, tama. Pero hindi lahat ng bata ay kasing swerte na magkaroon ng isang tulad mo. Nakatinginan sila sandali. Mayroong isang hindi masambit na koneksyon sa pagitan ng dalawang tao na naunawaan ang kahalagahan ng pagtitiwala sa potensyal ng tao. Ngunit ang kaligayahan na iyon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, dumating si Lola Celi sa mansyon na dala ang tatlong kaibigan niya, sina Aling Norma, Aling Belen, at Aling Susan. Lahat sila ay mula sa mataas na lipunan. Lahat ay may matitinding opinyon tungkol sa edukasyon at estado sa lipunan. Anton, nandito kami para makialam. Buong solemnidad na inanunsyo ni Lola Celi. Pakikialam tungkol sa walang kwentang sitwasyon sa katulong na iyon. Hindi na katulong si Aling Ratna. Siya ang tutor ni File. Tutor? Mapangasar na sabi ni Aling Norma, katulong naging tutor, may kakayahan siya para doon. Anong kakayahan? Tanong ni Aling Belen na may pagmamaliit. Sumasali siya sa mga common courses. Naaral siya ng edukasyon at mayroon siyang tunay na resulta. Saan siya naaral? Namamaliit na sabi ni Aling Susan sa mga kurso lang sa kanto. Nagalit si Mang Anton. Nag-aral siya saan man niya gusto at mas mahaling siyang magturo kaysa sa maraming sertipikadong huro. Anton, maring putol ni Lola Celi. Hindi mo maaring isugal ang kinabukasan ng apo ko para sa isang panandaliang kapritso. Hindi po ito kapritso. Ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko para kay File. Ang pinakamagandang desisyon ay ang kumuhang totoong guro, giit ni Aling Norma, guro na natapos sa mga kilalang universidad. Dagdag ni Aling Belen na may mga sanggunian mula sa mga respetadong pamilya, kumpletong sabi ni Aling Susan, na nakakaintindi sa posisyon sa lipunan ni File. Pagtatapos ni Lola Celi, natanto ni Mang Anton na nilalabanan niya ang isang mentalidad na malalim na nakaugat. Hindi niyo kilala si Aling Ratna. Kung kilala niyo siya, magbabago ang isip niyo. Ayaw naming makilala, malamig na sabi ni Lola Celi. Gusto namin na bumalik ka sa katinuan. At kung ayoko, gumawa si Lola Celi ng dramatikong paginto. Kung gayon, gagawa kami ng hakbang. Anong hakbang? Ang tatay mo ay nag-iwan ng 40% ng shares ng kumpanya sa pangalan ko. Maari kong kwestiyonin ang iyong kakayahan sa negosyo kung patuloy kang gagawa ng hindi makatuwirang desisyon. Nagulat si Mang Anton. Inay, ini-blackmail. Niyo po ako. Pinoprotektahan ko ang pamilya at ang mana ng apo ko. Pinoprotektahan mula saan? Mula sa isang taong tumutulong sa kanya, pinoprotektahan mula sa isang oportunista na maaring nagmamanipula sa inyong dalawa. Hindi po oportunista si Aling Ratna. Paano ka nakakasiguro? Tanong ni Aling Norma. Ang mababaeng tulad niya ay napakatalino. Mga babaeng tulad niya, mahirap, walang pamilya, walang kinabukasan. Paliwanag ni Aling Belen, laging naghahanap na pagkakataon para umangat. At ano ang masama kung gusto niyang mapabuti ang buhay niya? Ang problema ay ang paggamit ng bata para doon, sagot ni Aling Susan. Hindi niya ginagamit si File. Siyempre ginagamit niya, giit ni Lola Celi. Unahin ang anak,
pagkatapos ang ama. Kalokohan iyan, lumang diskarte. Idinagdag ni Aling Belen, laging ginagamit ng matatalinong babae ang mabata para mapalapit sa lalaki. Umalis ang 4 na babae na iniwan si Mang Anton na balisa. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganon ang kanyang pamilya para sirain si Aling Ratna. Nang gabing iyon, kinausap niya si Aling Ratna sa hardin, habang tinutulungan ni Aling Ratna si Fael sa science project tungkol sa bulkan. Aling Ratna, may problema ako. Anong problema? Pinipilit ako ngang pamilya ko na paalisin ka. Namutla si Aling Ratna. Bakit? Sa tingin nila, wala kang kakayahan na turuan si Fael. At kayo po, Mang Anton, ano ang tingin niyo? Sa tingin ko, ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa aking anak sa loob ng maraming taon. Kung gayon, ano ang problema? Ikinuwento ni Mang Anton ang pagbabanta na kanyang ina. Aling Ratna, maaari niyang kunin ang bahagiang shares ng kumpanya at mas masahol pa. Maaari siyang magpakalat ng tismis na makasisira sa aking reputasyon bilang profesional. Mang Anton, ayaw ko pong magdulot ng problema. Hindi ikaw ang nakdudulot ng problema. Sila ang lumilihang ang problema. Baka mas mabuti kung umalis na lang ako. Hindi ka maaring umalis. Kailangan ka ni Fael. Pero kung ang kumpanya niyo, Mang Anton, hindi mas mahalaga ang kumpanya kaysa sa kaligayahan ng aking anak. Naantik si Aling Ratna. Salamat po sa pagtitiwala sa akin, pero hindi ko po kayang hayaan na mawala ang lahat sa inyo dahil sa akin. Hindi ikaw ang dahilan. Ang pahuhusga ang dahilan. Si Fael, na nagpapanggap na gumagawa ang bulkan ngunit sa totoo lang ay nakikinig sa lahat, ay biglang sumali sa usapan. Itay, huwag niyo po hayaan na paalisin ni Lola Celi si Aling Ratna. Anak, komplikado ang sitwasyon. Hindi komplikado. Tinutulungan ako ni Aling Ratna. Masaya ako. Kung wala siya, malulungkot ulit ako. Fael, may mga bagay na hindi naiintindihan ng bata. Naintindihan ko po. Hindi gusto ni Lola Celi si Aling Ratna kasi dati siyang katulong pero hindi iyan patas. Nagulat si Mang Anton sa maturity ng kanyang anak. Oh, hindi iyan patas, anak. Kung gayon, labanan niyo ang kawalang katarungan na iyan. Bakit hindi niyo po hayaan na paalisin nila si Aling Ratna? Niyakap ni Aling Ratna si Fael. Mahal ko, minsan kailangan ng matatanda na gumawa na mahihirap na desisyon. Pero nangako ka na hindi mo ako iwan at hindi rin kita iwan. Kahit umalis ako dito, lagi akong magiging kaibigan mo. Ayoko po na maging kaibigan ko kayo mula sa malayo. Gusto ko po na maging guro ko kayo dito. Pinagmasdan ni Mang Anton ang eksena at nagdesisyon. Aling Ratna, hindi ka alis dito. Mang Anton, hindi ka alis. Haharapin natin ang anumang problema ng makasama. Kinabukasan, isinagawa ni Lola Celi ang kanyang plano. Tinawagan niya ang punong guro ni Fael. Mang Re, ako po si Lola Celi, ang lola ni Fael. Magandang hapon po, Lola Celi. Ano po ang may paglilingkod ko? Labis po akong nag-aalala sa edukasyon ng apo ko. Bakit po kayo nag-aalala? Ang kanyang mamarka ay tumaas ng husto. At iyan mismo ang ikinababahala ko. Ibig sabihin, ang biglang paktas ay maring indikasyon na mayroong humakava na kanyang takdang aralin. Interesado si Mang Re. May ebidensya po ba kayo? Mayroon po akong malakas na hinala. Ang anak ko ay nahira ng 1 taong walang kakayahan upang tulungan ang bata. Anong uri ng tao? Dating katulong. Nagulat ang punong guro. Katulong na nagtuturo? Tama. At ngayon, si Fael ay nakakakuha napakataas na marka kumpara sa kanyang dating record. Napaka-imposible nito, Lola Celi. Iyan po ang dahilan kung bakit ako tumawag. Maari po bang imbestigahan ng eskwela? O mag-i-schedule ako ng isang agarang pulong sa ama ni Fael. At kung mapapatunayan ang pandaraya, kailangan nating gumawa ng aksyon sa disiplina. Maari itong humantong sa pagpapatalsik. Ibinalik ni Lola Celi ang telepono ng may kasiyahan. Perpekto ang plano. Noong Biyernes, nakatanggap si Mang Anton ng tawag mula sa eskwela. Mang Anton, kailangan ko po kayong kausapin ng agaran tungkol kay Fael. May nangyari po. Mas mabuti kung hindi ko na idedetalye sa telepono.
Maari po ba kayong pumunta dito ngayong hapon? Nagpunta si Mang Anton sa eskwela ng may pagtataka at kaba. Tinanggap siya ni Mang Ray sa office ng punong guro na may napakaseryosong ekspresyon. Mang Anton, nakatanggap kami ng seryosong ulat. Anong ulat? Na mayroong gumagawa ng takdang aralin ni Fael. Hindi iyan totoo. Paano po kayo nakakasiguro? Kasi nakikita ko po ang anak ko na nag-aral araw-araw. Sino ang kasama niya sa pag-aaral? Nagalinlangan sandali si Mang Anton sa kanyang tutor. Ano po ang background nega edukasyon nega tutor? Nag-aaral po siya nega edukasyon. Saan po siya nagtapos ng bachelor's degree? Hindi pa po nagtapos. Itinala ni Mang Ray ang lahat ng may hindi paksa ngayon. Mang Anton, kailangan ko pong bigyan si Fael ng serye ng ma-espesyal na pagsusulit upang ma-verify kung talagang naiintindihan niya ang material. Sige po. Sigurado po ako na magiging maayos siya. Sana nga, kasi kung hindi, mapipilitan kaming gumawa ng mahigpit na aksyon sa disiplina. Anong aksyon? Depende sa tindi ng sitwasyon. Maari itong simulan sa suspension hanggang sa pagpapatalsik. Lumabas si Mang Anton mula sa eskwela na puno ng pag-aalala. Kung hindi makakapasa si Fael sa pagsusulit, maaari siyang mapatalsik mula sa pinakamahusay na pribadong internasyonal na eskwela sa Makati. Sa bahay, ikinuwento niya kay Aling Ratna ang sitwasyon. Aling Ratna, susuriin ng eskwela si Fael. Anong uri ng pagsusulit? Dagdag na pagsusulit upang ma-verify kung talagang alam niya ang material o may gumawa para sa kanya. Naging balisa si Aling Ratna, kung hindi siya makakapasa siya. Tama ang iyong pagtuturo, pero kung kinakabahan siya, ang kinakabahan na bata ay nakapag-isip pa rin. Nag-isip si Aling Ratna, kailangan nating ihanda siya sa psikolohikal at kailangan kong ulitin ang lahat ng material sa kanya sa weekend. Sa loob ng weekend, nagsikap si Aling Ratna kasama si Fael. Inulit niya ang lahat ng asignatura gamit ang mga visual at practical na pamamaraan na kanyang binuo. Fael, sa Lunes, susunod ka sa may espesyal na pagsusulit. Bakit? Upang patunayan na talagang natutunan mo ang lahat ng pinag-aralan natin ng makasama. Kung hindi ko kaya-kaya mo, tandaan mo ang mateknik na natutunan natin, ang maliliit na kwento, ang mga visual tricks. Gamitin mo ang lahat ng yan. Gawing isang pakikipagsapalaran ang bawat tanong. Kung makakalimutan ko, hindi mo makakalimutan. Lahat ng natutunan mo ay narito. Hinawakan ni Aling Ratna ang dibdib ng bata sa kanyang puso at sa kanyang isip. Aling Ratna, mananatili ka pa ring guro ko pagkatapos ng pagsusulit. Una man, mahal ko. Pangako, pangako. Ngunit labis na natakot si Aling Ratna sa kanyang puso. Kung hindi makakapasa si Fael, siya ang sisisihin at maring mapatalsik ang bata. Lunes ng umaga bago pumasok si Fael sa eskwela, inihatid siya nina Aling Ratna at Mang Anton hanggang sa pinto. Anak, tandaan mo ang pinag-usapan natin, sabi ni Mang Anton. Manatiling kalmado at gamitin mo ang lahat ng natutunan mo. Lahat ay magiging mayos. Idinakda ni Aling Ratna, handa ka na ba? Niyakap ni Fael ang dalawa. Salamat po sa pagtitiwala sa akin. Sa eskwela, ginugol ni Fael ang buong araw sa pagkuha ng pagsusulit. May 6 na magkakaibang asignatura: Matematika, Filipino, Science, Araling Panlipunan, History, at English. Ang mapagsusulit ay espesyal na idinisenyo upang subukan kung talagang naintindihan niya ang buong material sa semester na ito. Sa math test, naalala ni Fael ang turo ni Aling Ratna. Ang bawat equation problem ay naging isang timbangan sa kanyang isip. Ang geometry ay naging magahugis na kanyang iginuhit kasama niya. Ang fraction ay naging mga pi na kanilang pinahati-hati sa kusina. Sa Filipino test, ginamit niya ang teknik ng adventure essay, pagtukoy sa karakter, setting, at conflict, pagsusuri sa teksto na parang ito ay isang kwento ng mga bayani na humaharap sa hamon. Sa science, naalala niya ang mga eksperimento na ginawa nila sa hardin, kung paano nag-photosynthesis ang mga halaman, kung paano gumagana ang water cycle, kung paano sumasabo ang bulkan gamit ang baking soda at suka. Sa Araling Panlipunan,
Ginamit niya ang mga naratibo ngang paglalakbay na ikinuwento ni Aling Ratna. Ang Ilok Pasig ay dumadaloy mula sa kabundukan ng Sierra Madre, tumatawid sa Metro Manila na parang isang adventurer na naghahanap ng dagat. Sa history, inilapat niya ang teknik ng karakter. Ang bawat makasaysayang tao ay naging bayani o kontrabida sa malaking naratibong sangkatauhan. Sa English, ginamit niya ang makanta at pelikula na ipinakita ni Aling Ratna upang maging mas natural at masaya ang wika. Matapos ang lahat ng pagsusulit, lumabas si Fael na pagod ngunit may tiwala sa sarili. Kumusta? Balisa si Aling Ratna nang dumating siya sa bahay. Okay lang po siguro. Ginamit ko po lahat ng itinuro niyo. Sigurado ako na mahusay ka, Aling Ratna. Medyo mahirap ang ilang tanong. Pero nasagot mo? Opo. Ginawa ko pong kuwento ang lahat tulad ng itinuro niyo. Niyakap ni Mang Anton ang kanyang anak. Proud ako sa iyo anak, anuman ang resulta. Itay, kung makakakuha po ako ng mababang marka, paalisin niyo po si Aling Ratna. Hindi naman. Hindi binabago ngang resulta ngang pagsusulit ang katotohanan na si Aling Ratna ay isang napakagaling na guro. Lumipas ang 3 araw ene matinding paghihintay. Halos hindi makatulog si Aling Ratna. Balisa si Mang Anton at nagtatanong si Fael bawat oras kung lumabas na ang resulta. Huwebes ng hapon, tinawagan ni Mang Ray si Mang Anton. Mang Anton, narito na po ang resulta ng pagsusulit ni Fael. Kumusta? Kailangan niyo pong pumunta dito at kung maaari, isama niyo rin ang tutor ni Fael. Naging balisa si Mang Anton. Hindi ipinahiwatig ng tono ng punong guro ang anumang bagay. Ngunit ang kahilingan na sumama si Aling Ratna ay maaring isang magandang tanda o masama. Sa eskwela, tinanggap ni Mang Ray sina Mang Anton at Aling Ratna sa kanyang office. Nakalata sa mesa ang 6 na test papers ni Fael. Lahat ay nabigyan ng marka. Mang Anton, Aling Ratna, ang mga resulta ay nakakagulat. Nakakagulat paano? Balisa ni Mang Anton. Nakakuha si Faeleng napakahusay na marka sa lahat ng asignatura. 8,005 sa matematika, 9 sa Filipino, 9 sa science, 8,005 sa araling panlipunan, 9 sa history, at 8 sa English. Bumuntong hininga si Mang Anton sa pagluwag ng loob. Nagsimulang umiyak si Aling Ratna sa sobrang tuwa. Higit pa doon, patuloy ni Mang Ray, ang kanyang sagot ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa mga konseptong sinubukan. Hindi siya nagsasaulo, talagang nag-aaral siya. Kaya talagang alam niya ang lahat, tanong ni Aling Ratna. Higit pa doon, ang ilang sagot ay nagpapakita na pagkamalikhain at pag-isip na higit sa inaasahan para sa kanyang edad. Anong uri ng pagkamalikhain? Gustong malaman ni Mang Anton. Halimbawa, sa math test, hindi lang niya sinagot ng tama ang mga tanong, kundi ipinaliwanag din niya ang kanyang pag-isip sa visual na paraan gamit ang mga drawing at analohiya. Ipinakita ni Mang Ray ang isa sa mga test papers. Gumuhit si Fael ng maliliit na timbangan sa tabi ng bawat equation at ipinaliwanag ang bawat hakbang na parang isang kuwento. Sa science test, gumawa siya ng sarili niyang analohiya upang ipaliwanag ang mga komplikadong konsepto. Tiningnan ni Aling Ratna ang test paper at binasa ang sulat kamay ni Fael. Ang photosynthesis ay parang ang halaman ay isang kusinero na gumagamit ng sikat ng araw bilang pangunahing sangkap para magluto ng pagkain. At sa Filipino essay, patuloy ni Mang Ray, sumulat siya ng isang teksto tungkol sa tiyaga na napakaganda para sa isang 12 anyos. Binasa ni Mang Anton ang teksto. Ako si Fael at gusto kong makuwento tungkol sa pinakamahaba na taong kilala ko. Hindi siya superhero sa pelikula. Siya ang guro ko, si Aling Ratna. Tinuruan niya ako na ang pagiging matalino ay hindi nangangahulugang alam mo ang lahat ng sagot, kundi hindi ka sumusuko kapag hindi mo alam. Ipinakita niya na ang bawat isa ay natututo sa sarili niyang paraan at hindi iyon kapansanan, iyon ay isang pribilehiyo. Bago ko nakilala si Aling Ratna, akala ko bobo ako. Ngayon alam ko na kailangan ko lang ng isang taong naniniwala sa akin. Nawalan si Aling Ratna ng anak na mahal niya, pero hindi niya hinayaan na maging mapait siya dahil doon.
Ginawa niya ang kanyang sakit na pagmamahal para sa iba. Iyan ang dahilan kung bakit siya ang aking bayani. Kasi ang totoong bayani ay hindi lumilipad o may superpower. Hindi lang sila tumitigil sa pagtitiwala sa iba. Labis na naanti si Mang Anton. Nagsisigaw si Aling Ratna. Mang Ray, sabi ni Mang Hendro, kailangan kong humingi ng paumanhin ng labis. Bakit? Kasi kinwestiyon ko ang kakayahan ng taong nagtuturo sa inyong anak, samantalang malinaw na ang taong ito ay may pambihirang pamamaraan ng pagtuturo. Salamat sa pakilala niyan. Higit pa sa pakilala, mayroon akong alok para kay Aling Ratna. Anong alok? Tanong ni Aling Ratna na nagulat. Gusto kong magtrabaho kayo sa amin ng opisyal. Ibig sabihin, bilang isang pedagogical consultant na eksperto sa mga alternatibong pamamaraan ng pagtuturo. Mang Ray, wala po akong bachelor's degree. Mayroon kayong mas mahusay. Mayroon kayong tunay na resulta at isang makabagong metodolohiya. Ano po ang magiging papel ko? Mag-train sa aming maguro sa mga teknik para sa mga estudyante na may iba't ibang learning profile at harapin ang mga espesyal na kaso tulad ni Fael. Iyan po ang pangarap ko. Bulong ni Aling Ratna. Kung gayon, tanggapin mo. Tinatanggap ko po. Pero gusto ko pa ring maging personal tutor ni Fael. Siyempre. Gusto ko pa nga na bumuo kayo ng modules na may pamamaraan niyo para ipamahagi natin sa ibang eskwelahan. Na ningning si Mang Anton. Aling Ratna, magre-revolutionize ka sa mundo ng edukasyon. Hindi ko po alam kung hanggang saan. Alam ko, Mariin, sabi ni Mang Ray, sa loob ng 15 taon bilang punong guro, hindi pa ako nakakita ng ganoong klaseng pagbabago sa isang estudyante. Nang dumating sila sa bahay, naghihintay na si Fael na balisa. Kumusta? Nakakuha kang perpektong marka sa lahat ng pagsusulit, inanunsyo ni Mang Anton. Sumigaw si Fael sa tuwa at tumalon sa yakap ni Aling Ratna. Nagtagumpay tayo. Nagtagumpay. Champion. Napakagaling mo, Aling Ratna. May sinabi ang punong guro tungkol sa iyo. O nag-alok siya sa akin ng trabaho sa eskwela. Seryoso? Magiging totoong guro ka na. O ngayon hindi ka nakatulong. Ikaw ay guro. Ngumiti si Aling Ratna. Lagi akong guro, mahal ko. Kailangan lang isang taong magbibigay ng pagkakataon. Gayunpaman, hindi lahat ng tagumpay ay dumarating ng walang pakikibaka. Labis na nagalit si Lola Seli nang marinig niya na si Aling Ratna ay tinanggap ng pinaka-prestihiyosong pribadong internasyonal na eskwela sa Makati. Ito ay iskandalo. Sigaw niya sa kanyang makaibigan habang nag-aalsa sa isang social club. Dating katulong naging guro? Paano nangyari ito? Tanong ni Aling Norma. Halos masakal sa kanyang tsa. Minanipulan ng babaeng iyon ang lahat ng tao. Una ang apo ko, tapos ang anak ko, ngayon ang buong eskwela. Lola Cheli, sigurado ka ba na talagang walang kakayahan siya? Nag-aalangan na tanong ni Aling Susan. Susan, dinududahan mo ba ako? Hindi naman po. Iniisip ko lang baka talagang may kakayahan siya. Tiningnan ni Lola Cheli si Aling Susan na parang naktaksil siya. Susan, dinidepensahan mo ang nanghihimasok na iyan? Hindi ko po dinidepensahan. Rasyonal lang po ako. Kung tinanggap siya nga eskwela, siguro may dahilan. Ang dahilan ay binibiyani niya ang lahat ng tao. Putol ni Aling Norma. Paano maaring biyanin ng isang ordinaryong babae ang isang buong institusyon? Iyan ang misteryo para sa akin. Pero hindi ko ito hahayaan na ganon na lang. Anong plano mo? Tanong ni Aling Belen. Iimbestigahan ko ang nakaraan ng babaeng iyan hanggang sa kaibuturan. Lahat ng tao ay may nakatagong sikreto. Muling inupahan ni Lola Seli ang private investigator na si Mang Berto. Mang Berto, kailangan ko na hukayin mo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Aling Ratna. Lola Cheli, inimbestigahan na po namin siya dati at wala po kaming nakitang kahina-hinala. Hanapin mo pa ng mas malalim. Hukayin mo pa ng mas malalim. Bisitahin mo ang lugar kung saan siya lumaki. Kausapin mo ang kanyang dating kasintahan, dating kasamahan sa trabaho, dating amo. Magiging napakamahal po nito. Magkano man? Babayaran ko. Gusto ko na ang buong buhay ng babaeng iyon ay mabuksan ng malawak.
Ginugol ni Mang Berto ang 3 linggo sa masusing pag-imbestiga kay Aling Ratna, pumunta sa mahirap na lugar ng Tondo kung saan siya lumaki. Kinausap ang mga dating kapitbahay, hinanap ang mga kaibigan sa eskwela, mga dating amo, sinuman na maaring mayroong mapanira na impormasyon. Sa wakas, nakita niya ang isang bagay na sa tingin niya ay kapaki-pakinabang. Lola Chelly, nakakita po ako ngang ilang impormasyon na interesante. Ano iyon? Nabuntis si Aling Ratna sa edad na 16 at hindi kailanman nagpakasal. Ang ama ang bata ay may asawa na, perpekto. Dati siyang kabit. Mayroon pa, namatay ang kanyang anak sa edad na 2 taon. May ilang tao sa kanyang komunidad ang nagpapahiwatig na ito ay dahil sa kapabayaan niya. Sabi nila huli na siyang nagdala ng kanyang anak sa ospital nang makasakit ang bata. Nagningning si Lola Chelly. Magaling, Mang Gilberto, ipagpatuloy mo ang investigasyon. May isa pa po. Ano? Dati siyang sinisante mula sa 2 pamilya dahil sa hindi nararapat na pagugali. Anong pagugali? Wala po akong tiyak na detalye, pero tumanggi ang pamilyang iyon na magbigay ng reference. Perpekto. Ngayon, mayroon na akong bala para siraang oportunista na yan. Kinabukasan ng Lunes, dumating si Lola Chelly sa mansyon ni Mang Anton na armado ng kumpletong dosier tungkol kay Aling Ratna. Anton, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang napakaseryosong bagay. Ano na naman po, inay? Ikinakalat ni Lola Chelly ang mga litrato, dokumento, at ulat sa mesa ngang office. Ang tunay na nakaraan ng paborito mong tutor na iyan. Tiningnan ni Mang Anton ang papel ng may pagdududa. Saan niyo po nakuha ito? Isang profesional na masusing investigasyon. Inimbestigahan niyo si Aling Ratna? Siyempre. Obligasyon ko na protektahan ang aking pamilya mula sa mga oportunista. Binasa ni Mang Anton ang mga ulat na namanipula. Inay, hindi ito nakbabagong kahit ano. Paano hindi nakbabago? Dati siyang kabit. Bata pa lang siya noon. Isang bata na nalinlang at ang kanyang anak ay namatay dahil sa kanyang kapabayaan. Ayon kanino, sa mga sismoso. Ayon sa mga kapitbahay na nakasaksi sa lahat. Hindi ebidensya ang sismis. Inay, Anton, bula ka na? Ang tanging mapanganib dito ay ikaw, inay, na may hindi malusok na obsesyon, nagalit si Lola Chelly. Obsesyon? Pinoprotektahan kita at ang apo ko? Nagpapakalat kayo ng lason at sinisira niyo ang isang inosenteng tao. Inosente, Anton, idilat mo ang mata mo. Ginulo ni Mang Anton ang lahat ng papel sa harap ng kanyang ina. Ang tanging mata na kailangang idilat ay ang mata niyo, inay. Upang makita ang kabutihan na ginawa ni Aling Ratna para sa ating pamilya. Umalis si Lola Chelly sa bahay habang nagbabanta na maghihiganti. Kung hindi makikinig si Mang Anton, hahanapin niya ang taong makikinig sa kanya. Noong Huwebes, lumitaw siya sa eskwela ni Fael at humiling na kausapin si Mang Ray. Mang Ray, kailangan ko po kayong kausapin ng agaran tungkol kay Aling Ratna. Ano po ang tungkol sa kanya, Lola Chelly? Nakahanap po ako ng napakaseryosong impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan. Anong impormasyon? Ikinuwento ni Lola Chelly ang lahat ng bersyon na kanyang pinilipit. Si Aling Ratna napabaya at naging sanhi ng kamatayan ng sarili niyang anak na dati ay may relasyon sa may asawa na sinisante dahil sa hindi nararapat na pag-uugali. Lola Chelly, napakaseryoso nga akusasyon na ito. Ito ay makatotohanan na may dokumento. May konkretong ebidensya po ba kayo? Ipinakita ni Lola Chelly ang mga manipulated na litrato at peking testimonya na ginawa ni Mang Berto. Naging balisa si Mang Ray. Kung ito totoo ba, napakadelikado ng babaeng iyan, kailangan ko pong imbestigahan muna ang maakusasyon na ito, Mang Ray. Napakagaling manipulahin ng babaeng iyan. Susubukan ka rin niyang linlangin. Kahit ganun, kailangan kong marinig ang kanyang bersyon bago gumawa ng anumang desisyon. Mag-ingat kayo, huwag kayong mabibihani sa kanya. Napakatalino niya. Umalis si Lola Chelly sa eskwela na may kasiyahan. Naitanim na niya ang binhi na pagdududa sa isip na punong guro. Kinabukasan,
Ipinatawag ni Mang Ray si Aling Ratna para sa isang agarang pag-usap. Aling Ratna, kailangan ko pong linawin ang ilang sensitibong bagay tungkol sa inyong nakaraan. Naging tensyonado si Aling Ratna. Anong bagay? Tungkol sa pagkamatay ng inyong anak. Namutla bigla ang mukha ni Aling Ratna. Ano po ang tungkol sa pagkamatay ng anak ko? Paano po ba eksakto siyang namatay? Pakiramdam ni Aling Ratna ay parang sinaksak siya sa dibdib. Leukemia sa pagkabata. Sigurado po ba kayo? Ibig sabihin, sigurado ako paano. Ako ang ina niya. Ginugol ko ang 2 taon sa pakikipaglaban sa kanyang sakit. Hindi ba iyon dahil sa kapabayaan niyo? Nagulat at nainis si Aling Ratna. Kapabayaan? Sino ang nagsasabi ng ganoong kalupit na bagay? Nagalinlangan si Mang Ray. Nakatanggap po ako ng impormasyon. Mula kanino? Mula sa ang pinagmulan? Mula sa isang pinagmulan na sinasabing mapakatiwalaan. Anong pinagmulan? Mga sismoso na walang alam tungkol sa buhay ko. Aling Ratna, kung totoo iyan kung totoo ano, na pinatay ko ang sarili kong anak, nagsimulang umiyak si Aling Ratna ng punong galit. Mang Ray, ang anak ko, si Rafi, ay nagkaroon ng acute lymphoblastic leukemia. Ibinenta ko ang lahat ng gamit ko para lang mabayaran ang kanyang pagpapagamot. Nagtrabaho ako araw at gabi para tustusan ang pribadong chemotherapy. Natulog ako sa ospital sa loob ng ilang linggo. Pero bakit may ilang tao na nagsasabing bakit? Kasi ang masasamang tao ay laging naghahanap ng sisihin kapag may trahedya. Kasi mas madali sisihin ang isang bata at mahirap na ina kaysa tanggapin ang katotohanan na ang ilang sakit ay walang lunas. Pinakmasdan ni Mang Ray ang tapat na pagkabigo ni Aling Ratna at natanto na nagsasabi siya ng totoo. Aling Ratna, patawarin niyo po ako sa pagtitiwala sa mga akusasyon na iyon. Mang Ray, kung hindi po kayo nagtitiwala sa akin, mas mabuti kung magre-resign na lang ako. Ayaw ko pong mag-resign kayo. Humihingi po ako ng tawad sa pagdududa sa inyo. Pinunasan ni Aling Ratna ang kanyang luha. Pinatawad ko po kayo. Pero gusto kong malaman kung sino ang nagpakalat ng malupit na kasinungalingan na ito. Hindi ko po maaring ibunya ang pinakmulan. Maari po kayong hindi magbunyag. Pero alam ko na kung sino siya. Gayunpaman, nangyari na ang pinsala. Sa loob ng ilang araw, kumalat ang tsismis tungkol kay Aling Ratna na parang apoy sa mga elitista ng Forbes Park. Alam niyo ba, ang dating katulong na naging guro ay pinatay pala ang sarili niyang anak, sabi ni Aling Marlina habang nagsitsismisan sa isang mamahaling beauty salon. Paano pinatay? Tanong ng customer sa tabi niya. Dahil sa kapabayaan, ayaw gumastos para sa specialist doctor. Talakang nakakahiya at naktuturo pa siya ng kabata. Kanon ka, bulak na talaka si Mang Anton. Ang sismis ay nakarating sa tainga ni Mang Anton sa pamamagitan ni Mang Darmawan sa isang business meeting. Anton, marami ang nagsasabi ngang masasamang bagay tungkol sa tuto nga mo. Nagsasabi nga na siya ang naging sanhi ngang kamatayan ng sarili niyang anak dahil sa kapabayaan na mayroon siyang kaduda-dudang nakaraan. Nagalit si Mang Anton. Darmawan, puro paninira iyan. Paano ka nakakasiguro? Kasi kilala ko ang karakter ni Aling Ratna at alam ko kung sino ang nagpapakalat ng mga kasinungalingan na ito. Anton, naapektuhan na nito ang iyong profesional na reputasyon. Wala akong pakialam sa sismis. Dapat may pakialam ka. May ilang kliyente na ang nagkukwestiyon sa iyong pahuhusga. Hayaan mo silang magkukwestiyon. Hindi nakakaapekto ang kanyang personal na buhay sa aking negosyo. Nakakaapekto, Anton. Nabubuhay tayo sa isang lipunan kung saan mahalaga ang panlabas na anyo. Natanto ni Mang Anton na nagsisimulang magpakita ng epekto ang kampanya ng paninira na orkestra ni Lola Chelly. Sa bahay, ikinuwento niya kay Aling Ratna ang tungkol sa kumakalat na sismis. Aling Ratna, ang nanay ko ay nagpapakalat ng malupit na kasinungalingan tungkol sa iyo. Anong kasinungalingan? Na ikaw ang naging sanhi ng pagkamatay ni Rafi dahil sa kapabayaan. Wasak si Aling Ratna. Paano siya naging ganun kalupit? Kasi gusto ka niyang sirain sa anumang paraan. Mang Anton, baka mas mabuti kung umalis na lang ako sa lungsod na ito. Bakit?
Kasi hindi ko kaya na hinuhusgahan ako dahil sa isang trahedya na sumira na sa buhay ko. Umupo si Mang Anton sa tabi niya sa sofa. At si Fael, kailangan ka niya. Magiging maayos si Fael. Natuto na siyang maging independent sa pag-aral. Hindi lang ito tungkol sa pag-aral. Mahal ka niya na parang isang ina, umiyak si Aling Ratna. Mahal ko rin siya na parang sarili kong anak. Pero minsan, ang pagmamahal ay nanggangahulugang protektahan ang isang tao sa pamamagitan ng paglayo. Hindi iyan ang ibig sabihin. Ang pagmamahal ay nangangahulugang labanan ang mga gustong paghiwalayin tayo. Labanan sino? Ang nanay mo, ang buong mataas na lipunan ng Makati, kung kailangan o. Nagulat si Aling Ratna. Gagawin mo iyon, haharapin ang lahat para sa akin. Gagawin ko. Bakit? Nag-alinlangan sandali si Mang Anton at pagkatapos ay nagsalita ng buong puso. Kasi mahal kita. Labis na nagulat si Aling Ratna. Ano? Mahal kita, Aling Ratna. Ang iyong katalinuhan, ang iyong lakas, ang iyong kabaitan, ang iyong dedikasyon kay Fael. Mang Anton, hindi ito possible. Bakit hindi possible? Kasi galing tayo sa makaibang mundo. Kung gayon, ano? Ang tunay na pagmamahal ay hindi kinikilala ang social class. Sasabihin ng mga tao, siya ay isang gold digger, mangangasong ang kayamanan. Ang mga nakakakilala sa iyo ay alam na hindi ka ganon. Umusok palayo si Aling Ratna. Anton, hindi ko ito matatanggap. Hindi ito patas para sa iyo. Paano hindi patas? Mawawalan kang lahat. Pamilya, kaibigan, kliyente, posisyon sa lipunan. Makukuha ko ang lahat ng talagang mahalaga. Ikaw at isang buo at masayang pamilya. Kung mabibigo, kung magtatagumpay. Nakatinginan sila ng matindi. Ang tensyon ng emosyon ay nararamdaman sa pagitan nila. Aling Ratna, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan na kaya nating magtagumpay. Anton, pakiusap. Isang pagkakataon upang ipakita na ang tunay na pagmamahal ay maaring malampasan ang lahat ng hadlang. Nahati si Aling Ratna sa pagitan ng kanyang pusong puno ng pagmamahal at ng kanyang isip na nagpapaalala sa kanya ng makahihinatnan. Bago pa siya makasagot, lumitaw si Fael sa kwarto. Malinaw na narinig ang bahaging kanilang pag-usap. Aling Ratna, aalis ka ba talaga? Narinig ko kayong nag-uusap. Iwan niyo po kami. Tumakbo si Fael at niyakap si Aling Ratna, umiyak. Huwag po kayong umalis, pakiusap. Kayo lang ang ina ko na mayroon ako. Mahal ko, ikaw ang anak ko sa puso. Kung gayon, manatili po kayo. Ang totoong pamilya ay nagtutulungan. Lumapit si Mang Anton at niyakap silang dalawa. Manatili ka, Aling Ratna. Haharapin natin ang anumang bagyo ng makasama. Tatlo sila. Tiningnan ni Aling Ratna ang dalawang taong minamahal niya higit pa sa kanyang buhay at gumawa ng pinakamatapang na desisyon na kanyang ginawa. Sige, mananatili ako dito. Pero kailangan nating medjing napakalakas. Magiging malakas tayo, pangako ni Mang Anton. Nakakaisa, tayo ay walang kalaban-laban. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, huwag kalimutang i-like at ibahagi ito sa iyong mamahal sa buhay. Isulat sa comment section. Naniniwala ka ba na ang pamilya ay pinipili at hindi lang dinidiktahan ng dugo? At saan ka nanonood nito? Ang iyong partisipasyon ay napakahalaga upang patuloy akong makapagbigay ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon at nagbabago ng buhay. Mainit na pagbati at hanggang sa susunod na kwento.